Eco Waste Coalition ay nandito na naman sa taunang pangangampanya, pagpapaalala sa ating mga kababayan na huwag gumamit ng paputok at pailaw sa darating na pagsalubong ng bagong taon, no? Ito naging pagtutol ng Eco Waste Coalition sa paggamit ng paputok at pailaw ilang linggo bago ang pagpapalit ng taon. Ayon kay Eco Waste Coalition National Coordinator Aileen Lucero, dahil sa naging tradisyon ng mga Pilipino na pagpapaputok tuwing magpapalit ang taon, tambak ng basura ang naiiwan sa mga kalsada. Ang isa pa sa sinusulong natin na rason, no, yung kalat, siyempre yung kalat, no, yung mga pulbura, yung pinagbalatan, no, hindi to pwedeng isama sa regular household waste, no, dahil ito ay hazardous, no, ibig sabihin may pulbura ito at hindi to dapat inahalo, no, pwedeng ito ay kapag ito ay nabasa, ay pwedeng humalo rin sa tubig. Sa pag-ikot ng UNTV News and Rescue Team sa ilang lugar sa Quezon City at Caloocan City, tumambad ang mga naiwan ng kalat dahil sa paputok. Dagdag pa rito ang mga basura mula sa mga bahay dahil na rin sa selebrasyon. Para sa koalisyon, sa mga ganitong pagdiriwang, mas mainam na gumamit ng mga alternatibong paingay tulad ng mga torotot at malakas na sound system na hindi nagre-resulta ng kalat. Para naman maiwasan ang kalat na paputok sa paligid, nararapat na magpatupad na mahigpit na enforcement ang mga otoridad. Ang nakikita namin na gap, no, ay yung enforcement. No, marami pa rin nagtitinda, lalo na pagka malapit na yung bagong taon, yung December 31, nagkalat na sa kalye, sa iba't ibang kalsada, sa palengke, yung mga nagtitinda ng mga paputok. No, so kailangan natin enforcement talaga, no. Samantala, sa lungsod naman ng Maynila, tambak ng basura rin ang nasamsam na mga tauhan ng Manila City Department of Public Safety kaninang umaga. Sa tala ng Manila DPS, as of 8 AM ngayong January 1, umabot sa 160 truckload o katumbas ng nasa 956 metric tons ng basura ang nahakot sa lungsod. Ginawa ng mga otoridad ang paglilinis upang hindi bumaho ang mga basura na posibleng makaapekto sa mga residente at mamamasyal sa lungsod. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.